Okay. Magandang umaga po. Okay. Welcome po newly saved through Cell Group 4 Bible Seminar. Welcome po sa mga bagong ligtas sa nakaraang Cell Group 4 Bible Seminar. By the grace of God, God allowed many newly saved through Leicester Bible Seminar. Sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob niya yung maraming naligtas ng nakaraang Cell Group 4 Bible Seminar. I'm so glad I can see newly saved today. Kaya nagagalak po ako na makita yung mga bagong ligtas. Last Friday promised I will see you today. Nung nakaraang Biyernes, nangako po sila na makikita ko sila ngayon. Thank you for keep your promise. Salamat po sa pagtupad ng inyong pangako. Anyway, I hope from now you can continue live Christian life in church. Gayunpaman, magmula ngayon ay magpatuloy kayo sa pamumuhay Kristiyano sa loob ng church. And so all the brothers and sisters need to continue pray and help them. At mga brothers at sisters, patuloy kayong manalangin at tulungan sila. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia. Unang Thessalonica chapter 1. Unang Thessalonica chapter 1 verse 9. Unang Thessalonica chapter 1, 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yeah. It says about Thessalonica's church by Apostle Paul. Binabanggit po dito yung patungkol sa Iglesia ng Thessalonica. Apostle Paul praised the faith of a Thessalonian saint. Pinuri ni Pablo yung pananampalataya ng mga banal sa Iglesia ng Thessalonica. So verse 9, right? At kung paanong pumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yeah. They return to God, right? They return to God and serve the God. Sila ay nanumbalik sa Diyos at naglingkod sa Diyos. It was possible because they forsake either what they serve before. Ito ay naging posible dahil tinalikuran nila yung mga Diyos-Diyosa na pinaglilingkuran nila dati. Bago tayo maligtas, sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Tama ba? Ngunit, nang tayo'y maligtas, tinalikuran natin ang mga Diyos-Diyosan at bumalik tayo sa Diyos.
Ngayon, dapat tayong mamuhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating Christian life ay isang pamumuhay ng paglilingkod sa Diyos. So we think about how can we serve God Kaya ngayon, pag-isipan natin kung paano natin paglilingkuran ng Diyos by forsaking idol. sa pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. Una, pag-isipan natin, bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Bakit? Dahil ang Diyos ang ating Panginoon at tayo ay kanyang mga lingkod. So, whenever possible, he introduced himself. He said he is a servant of God. Kaya sa tuwing ipinapakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili, sinasabi niya na siya ay lingkod ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Titus chapter 1. Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, na ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Si Pablo, na alipin ng Diyos, right? At apostol ni Jesucristo. Before he is a pastor, at first he was a servant of God. Bago siya maging apostol, una siya ay naging alipin ng Diyos. Yeah, we are same, right? Parehas din po ito sa atin. When we get the salvation, we are servant of God. Nung tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tayo ay naging alipin ng Diyos. And God became our Lord. At ang Diyos ay naging ating Panginoon. As a servant, it's natural we have to serve our Lord. Kaya bilang mga alipin, natural na paglingkuran natin ang ating Diyos. Unang Pedro chapter 2, Unang Pedro chapter 2, Unang Pedro chapter 2, 16. Unang Pedro chapter 2, 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. So after salvation, right? We need to become the servant of God. Kaya pagtapos ng kaligtasan, dapat na maging mga alipin tayo ng Diyos. After then, we continue serve God. At pagtapos nun, patuloy nating paglingkuran ang Diyos. Kung ganon, ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos? Una, ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagkilala sa kanyang kalooban at ang pamumuhay ayon dito. Buksan mo ang Biblia, awit 40, verse 8. Awit 40, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. Whenever we listen to the Word of God, right, we
we can know what's the will of God. Sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Through this sermon, God will let you know the will of God. Kaya sa pamagitan ng sermon ngayong araw, nais ng Diyos na malaman mo yung kanyang kalooban. After we know God's will, what we have to do? Pagkatapos nating malaman ang kalooban ng Diyos, ano yung dapat nating gawin? We have to do. Yeah, we have to do. We have to follow God's will. Kailangan nating gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Yeah, that's the serving God. Yan po yung paglilingkod sa Diyos. Yeah. Ang pamumuhay ayon lamang sa sariling kaisipan at kagustuhan na hiwalay sa kalooban ng Diyos ay hindi tunay na paglilingkod sa Kanya. Tama po ba? But we are familiar. We live according to our own way, our own thought, right? Pero minsan tayo ay nabubuhay ayon sa ating sariling kaisipan at kalooban. It's not really with God's will. Wala itong kinalaman sa kalooban ng Diyos. So how can you say we serve God? Kung gayon, paano mo masasabi na pinaglilingkuran mo ang Diyos? Maring sabihin na ito ay ang pagtanggi sa sarili. Kaya sinabi ni Jesus din, Matthew 16:24, Matthew 16:24. Matthew 16:24. 16:24. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus, right, sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, anong kailangan? Una, tanggihan niya ang kanyang sarili. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Right? We have to give up our own will. Kailangan nating isuko yung ating sariling kalooban. If our will is different from God's will, we have to give up. Kung yung kaisipan, yung kalooban natin na iba sa kalooban ng Diyos, isuko natin ito. We have to give up our own way. Kailangan nating isuko yung ating sariling We have daan. to give up our own thought. Isuko natin yung ating sariling kaisipan. That's the starting point, right? Yan po yung pasimula. Then we can obey to God's will. Pagkatapos tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. It's serving the Lord. Ito po yung paglilingkod sa Diyos. At pangalawa, serving the Lord. Ito ay maaaring tawaging isang buhay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. After Apostle got the salvation, he tried his best to please the Lord. Pagkatapos magkaroon ni Apostol Pablo ng kaligtasan, sinubukan niya yung kanyang makakaya upang bigyang lugod ang Diyos. We need to reflect ourselves whether we please the Lord or not. Kailangan nating isalamin yung ating sarili kung talaga bang binibigyan natin ng kasiyahan ng Diyos o hindi. Ang lahat pa ng aking sinasabi at ginagawa ay
nakalulugod sa Diyos o ito ba'y nagbibigay sa Kanya ng dalamhati? Ano po? Your Christian life, please the Lord, Yung pamumuhay Kristiyano mo ba nagbibigay lugod sa Diyos? or give a concern to the Lord? O nagbibigay ng alalahanin o dalamhati sa Diyos? At ang aking buhay pa ay nagpapalugod sa tao o sa Diyos. Galatians chapter 1, verse 10. Galatians chapter 1, verse 10. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Right? After salvation, what is your Christian life? Pagtapos ng kaligtasan, ano yung naging pamumuhay Kristiyano mo? Do you live a Christian life to please somebody? Namumuhay ka ba sa pamumuhay Kristiyano upang bigyang lugod ang isang tao? Or do you live a Christian life to please the Lord? O nabubuhay ka sa iyong buhay Kristiyano upang bigyang lugod ang Diyos? If we live a Christian life to please somebody, we are also not the servant of Christ. Kung yung pamumuhay Kristiyano natin ay para bigyang lugod ang mga tao, tayo ay hindi mga alipin ni Kristo. It's not serving the Lord. Hindi ito paglilingkod sa Panginoon. So, today is Sunday, right? Sunday. Kaya ngayong araw po ay linggo. You attend the Sunday sermon. Dumalo kayo ng Sunday sermon. Right? You come today, right? Why you come today? Sunday sermon. Pumunta kayo ngayong araw. Bakit kayo pumunta ngayong araw? Because of somebody? Dahil ba sa ibang tao? Because of your family member? Dahil ba sa miyembro ng pamilya? Maybe you come here today, right? To serve the Lord. Marahil narito kayo ngayon upang paglingkuran ang Panginoon. To please the Lord, right? Upang bigyang lugod ang Panginoon. So, when we please the Lord through our Christian life, it's the way we can serve the Lord. Kapag binigyang lugod mo yung Panginoon sa pamamagitan ng iyong pamumuhay Kristiyano, yan yung paraan upang maglingkod ka sa Panginoon. At pangatlo, serving the Lord, ito ay maring sabihin ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Ng buong puso. Buksan mo ang Biblia, Mateo 22, verse 37. Mateo 22, verse 37. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Buong puso mo. Right? It's the way we can serve the Lord. Ito yung paraan upang mapaglingkuran natin ang Panginoon. Walang silbi ang paglilingkod sa Panginoon kung walang pagmamahal. Walang pagmamahal. Right? Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 13. Unang Korinto chapter 13.
chapter 13, verse 3. unang Korinto, chapter 13, verse 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Yeah. 1 Corinthians chapter 13 says about the love. What's the love? Yung unang Korinto chapter 13 ay sinasabi yung patungkol sa pag-ibig. So from verse 1 to 3, it says, without love, all our Christian life is meaningless. Mula verse 1 hanggang 3, sinasabi dito na kung wala yung pag-ibig, lahat ng ginagawa natin ay walang kabuluhan. Right? Kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunug. It's amazing, right? Yeah. We can do many work, we can sacrifice many things. Maaari tayong gumawa ng maraming gawa at magsakripisyo ng maraming bagay. Subalit walang pag-ibig, wala akong mapagpakinabang, right? So what's the reason we serve the Lord? Kaya ano ba yung dahilan bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Why we sacrifice ourselves? Bakit natin isinasakripisyo yung ating Why sarili? do a lot of God's work? Bakit natin ginagawa yung maraming gawa sa Panginoon? It starts from love. Ito ay nagsisimula sa Right? pag-ibig. We receive the great love of the Lord Tinanggap natin yung dakilang pag-ibig mula sa Panginoon when we get the salvation, right? nung nagkaroon tayo ng kaligtasan. After then, we also have a love. We also love the Lord, right? Pagkatapos nun, nagkaroon din tayo ng pag-ibig at inibig natin ang Panginoon. That's the starting point, right? Yan yung punto na pasimula. That's the starting point of our Christian life. Yan po yung pasimulang punto ng ating pamumuhay That's Kristiyano. the starting point of our serving the Lord. Yan yung pasimulang punto ng paglilingkod natin sa Panginoon. So we need to check ourselves whether we really serve the Lord or not. Kaya suriin natin yung mga sarili natin kung talaga bang pinaglilingkuran natin ang Panginoon o hindi. By God's way. Sa pamagitan ng paraan ng Diyos. So right, we learn. We need to check whether I follow God's will. Kaya pinag-aralan natin, una, kung sinusunod ko ba yung kalooban ng Diyos. Second, we need to check whether we please the Lord or not. Pangalawa, suriin natin kung talaga bang binibigyang lugod ko ang Diyos o hindi. And third, we need to check whether we serve the Lord with the love of the Lord. At ikatlo, suriin natin kung pinaglilingkuran ko ba ang Diyos, ang Panginoon ang may pag-ibig. At sa paglilingkod sa Diyos, palagi tayong humaharap sa mga pagpili. Humaharap sa mga pagpili. Dahil ang isang tao ay hindi maring maglingkod sa dalawang Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Matthew 6:24. Matthew chapter 6:24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Right? Sinabi ni Jesus, right? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. May dalawang Panginoon. Right? Of course, we have to serve our Lord. Siyempre, kailangan nating paglingkuran yung ating Panginoon. But we can have other God, other Lord. Pero minsan nagkakaroon tayo ng ibang Panginoon.
Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hamakin ang ikalawa. Right? Halimbawa, right? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Right? Kayamanan, sometimes kayamanan can be your Lord, Minsan, yung kayamanan ng inyong Panginoon, another Lord, right? yung ibang Panginoon. That's why if you have a two Lord, you cannot really serve the Lord. Kaya naman kung meron tayong dalawang Panginoon, hindi natin mapaglilingkuran ang Panginoon. That's why you have to choose which one you will serve. Kaya dapat mong pumili, sino ang iyong paglilingkuran? Ang anumang humahadarang sa pagsamba sa Diyos ay may tuturing na Diyos-Diyosan ng mundong ito. Kaya ang tunay na Christian life ay nagsisimula sa pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. Mahalaga ang pagpapasya na talikuran ang mga Diyos-Diyosan at sumamba lamang kay Panginoon. Po. May halimbawa sa Biblia, si Joshua at ang kanyang pamilya ay nagpasya na maglingkod lamang kay Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Joshua 24, 15. Joshua 24:15. Okay. 24:15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na paglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. It's the last word of Joshua. Ito po yung mga huling salita ni Joshua. Ni Josue. Before his death, it's a last sermon to Israelites. Bago yung kanyang kamatayan, ito yung kanyang naging huling sermon sa mga Israelita. And then he emphasized how important serving the Lord. At binigyang diin niya kung gaano kahalaga ang maglingkod sa Panginoon. So he encouraged the Israelites only serve the Lord. Kaya hinimok niya yung mga Israelita na tanging maglingkod sa Panginoon. Right? Verse 15, right? Piliin ninyo sa araw na ito. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sino ang inyong paglilingkuran? Right? This time also God will say to you, same way, right? Kaya sa oras nito, sasabihin din ng Diyos sa inyo, itatanong yung parehong tanong. Pinili ninyo sa araw na ito, ngayong araw, kung sino ang inyong paglilingkuran. Sino? Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, anong ibig sabihin? It's the idol. It can be the idol we served before our salvation. Maaring ito yung mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran natin bago tayo maligtas. Yeah. O ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ano po? Yeah. Even after salvation, right? We can still serve idol. Minsan kahit pagtapos ng kaligtasan, naglilingkod pa rin tayo sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, right? It's God will not consider you serve the idol before your salvation.
Hindi isinasaalang-alang ng Diyos kung naglilingkod ka sa mga Diyos-Diyosan bago ka maligtas. God will ignore it, right? Ipagsasawalang bahala ito ng But Diyos. after salvation, you still serve the idol. Pero pagtapos ng kaligtasan at sumasamba ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan, Right? Israelite, right? They serve the idol before they cross the Jordan River. yung mga Israelita, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan bago sila tumawid doon sa Ilog But Jordan. after even already crossed the Jordan River, they still serve the idol. Pero kahit na nakatawid na sila sa Ilog ng Jordan, sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. That's why Joshua had a great concern for them. Kaya naman si Josue ay nagkaroon ng matinding alalahanin para sa That's kanila. why he encouraged them. Choose for yourself this day whom you will serve. Kaya sinabi niya sa kanila, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. And then he showed the example, right? At nagpakita siya ng halimbawa. Unit sa kanang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Right? Not only he and his family determined heart to serve the Lord, only serve the Lord. Hindi lamang siya, kundi yung kanyang sambahayan ay nagpasya na maglingkod sa Panginoon. How beautiful. Gaano ito kaganda? Right? Yeah. You, at first you also determine heart. Una, ikaw dapat magpasya rin sa iyong puso. I will only serve the Lord. Paglilingkuran ko lamang ang Diyos. And then if you evangelize your family, all family can also serve the Lord together. At kapag na-evangelize mo ang iyong buong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. It's really beautiful before the Lord. Ito po ay napakaganda sa harapan ng Panginoon. Don't delay. Don't delay. Huwag niyo pong ipagantala. Right? Today, determine your heart. Ngayong araw, magpasya ka sa iyong puso. If you have a idol, you don't forsake yet, determine your heart. Kung meron kang Diyos-Diyosan na hindi pa tinatalikuran, magpasya ka ngayon sa iyong puso. So, to serve the Lord, we need to understand idol. Kaya upang maglingkod sa Panginoon, isipin natin yung patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Joshua encouraged Israelite at first, forsake idol. Hinimok ni Josue yung mga Israelita, una talikuran ninyo ang mga Diyos-Diyosan. The idol you served before your salvation, forsake. Yung mga Diyos-Diyosang pinaglilingkuran nyo bago kayo maligtas, talikuran nyo. Even the idol you served after salvation, forsake. Kahit yung mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ninyo pagtapos ng kaligtasan, talikuran nyo. Then you can really serve the Lord. Kung gayon talaga mapaglilingkuran nyo ang Panginoon. So we need to think about idol. Kaya pag-isipan natin yung tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Bakit malaking kasalanan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Malaking kasalanan. Buksan mo ang Biblia, Hosea chapter 9. Hosea chapter 9. Verse 10. Hosea chapter 9, verse 10. Hosea. Pagkatapos Daniel, meron Hosea. Pagkatapos po ng aklat ng Daniel, merong Hoseas. Hosea chapter 9, verse 10. You are not familiar Hosea? Pagkatapos Daniel, meron Hosea. Hosea chapter 9, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Aking natagpuan ng Israel na parang ubas sa ilang, aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y pumaroon kay Baal Peor at itinalaga ang kanilang sarili sa kahiyan at naging kasuklam-suklam na gaya ng bagay na kanilang iniibig. It says about Israelite, they continuously serve the idol. Sinasabi po dito yung patungkol sa mga Israelitang patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At first, God showed what was his heart. Una, ipinakita ng Diyos kung ano yung kanyang puso. Right? Verse 10, aking natagpuan ang Israel na parang ubas sa ilang. Parang ubas sa ilang. Ano ibig sabihin?
illang, dry land, right? Dry land. But in dry land, God considered Israel ubas. Pero sa isang tigang na lupa, isinaalang-alang ng Diyos yung mga Israelita God bilang ubas. considered Israel so precious. Isinaalang-alang ng Diyos na sila ay mahalaga. God really loved them, right? Talagang iniibig sila ng Panginoon. At aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos sa kanyang unang kapanahunan. God considered them as a first fruit. Isinaalang-alang sila ng Diyos bilang mga unang bunga. First fruit of a fig tree. Unang bunga ng puno ng igos. God considered them so preciously. Isinaalang-alang ng Diyos na sila ay napakahalaga. God really loved them. Talagang iniibig sila ng Diyos. But what's their attitude? Pero ano yung naging kanilang pag-uugali? Ngunit, right, sila'y pumaroon kay Baal-pero. So it was a representative idol at the time. Sa panahon yun, ito po yung kinatawan ng Diyos-Diyosan. At iti nalaga ang kanilang sarili sa kahihiyan at naging kaskulam-skulam na kaya ng bagay na kanilang inibig. They loved the idol. Inibig nila yung mga Diyos-Diyosan. God loved the Israelites so much, right? Higit na inibig ng Diyos yung mga Israelita. They had to love the Lord. Dapat nilang ibigin ang Panginoon. But they loved the idol, right? Pero inibig nila yung mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran ng Israel ang Diyos na umibig at nalulugod sa kanila. At sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay malaking kasalanan. Tama ba? Kaya sinabi rin ng Diyos sa 10 utos na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May laungnayan ang unang utos sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Right? Buksan mo ang Biblia, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Verse 3. Exodus 20, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Right? First commandment of the Lord, right? First commandment among the 10 commandments, right? Ito po yung unang utos doon sa 10 utos. Why it's the first commandment? Bakit ito yung unang utos? Because many people can fall into this sin. Dahil maraming tao yung mahuhulog sa kasalanang ito. Anong second commandment? Ano yung ikalawang utos? It's also related with serving the idol. Ito rin po ay may kinalaman sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbubuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Verse 4, right? Huwag kang gagawa para sa iyong sarili. Gagawa para sa iyong sarili ng inukin na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Idol, right? Diyos-Diyosan po. Of course, this time you can think, right, the idol, you can think idol is just a man-made statues or image. Marahil iniisip niya yung mga Diyos-Diyosan ay yung mga inukit na larawan ng mga tao. Of course, it's not, these things are just not the idol.
Yung mga bagay na ito hindi lamang Yeah. Diyos-Diyosan. There are many kind of idol. Maraming uri ng Diyos-Diyosan. We will learn later. Mamaya pag-aaralan natin. Anyway, the important thing, verse 5. Verse 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglikuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibukuin. Mapanibukuin. Mahirap. Mapanibukuin. Tama? Ang Diyos ay isang panibukuin Diyos. Exodus 34. Buksan mong Biblia, 34. 14. Exodus 34, 14. 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibukuin, ay Diyos na mapanibukuin. Right? The Bible said, God is a jealous God. Jealous God. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay mapanibukuin. Usually we think, right, jealous is not good. Minsan iniisip natin yung pagiging mapanibukuin ay hindi maganda. It's different from jealous of man. Ito po ay iba sa mapanibukuin ng tao. Right? As we learn, right, God really loved Israel. Gaya ng ating nalaman, talagang inibig ng Diyos ang Israel. But what's their attitude? Pero ano yung naging kanilang pag-uugali? They love idol than God, right? Mas inibig nila yung Diyos-Diyosan kesa sa Panginoon. That's why it's natural. God has a jealous. Kaya natural na ang Diyos ay magiging mapanibukuin. It's the same. The relation between husband and wife. Ito rin po ay parehas sa relasyon sa pagitan ng asawang babae at lalaki. There is a husband and wife. Meron pong asawang babae at asawang lalaki. The wife always serve husband. Yung asawang babae, lagi niyang pinaglilingkuran yung kanyang asawang lalaki. Every day clean house. Araw-araw nililinis ang bahay. Every day cook masarap pagkain. Araw-araw nagluluto ng masarap na pagkain. Serve husband. Pinaglilingkuran ng asawa. She sacrificed many things for her husband. Isinasakripisyo niya yung maraming bagay para sa kanyang asawang lalaki. Good wife, right? Mabuting asawang babae, di ba? But everything's good, but one thing has a problem. Lahat ng bagay ay mabuti, pero isang bagay ang problema. The wife loves neighbor man. Pero yung problema, yung asawang babae, mahal niya yung kapitbahay. If you are the husband, it's okay. Kung ikaw yung asawang lalaki, okay lang ba sa'yo? No problem. Walang problema. Because she served me well. Dahil pinaglilingkuran naman niya ako ng mabuti. Always cook for me, sacrifice for me. Lagi nagluluto para sa akin, nagsasakripisyo para sa akin. Tama o hindi? Hindi tama. Naintindihan niyo po? It's a great sin to husband, right? Ito po ay malaking kasalanan sa asawang lalaki. It's okay. She doesn't cook well. Okay lang kahit hindi siya magluto. She doesn't clean well. Kahit hindi siya maayos na maglinis. But she really loves her husband. Only loves her husband. It's okay. No problem. Pero okay lang at walang problema kung iniibig niya yung kanyang asawa. Tama ba? Even your wife don't cook well, no problem, right? Kahit hindi magaling magluto yung asawa niyo, walang problema. You can eat, right? Makakainin niyo. But the big thing, right? She loves the other man. Pero yung malaking problema, mahal niya yung ibang lalaki. Same. Parehas po sa atin. Serving the idol is loving the idol. Pareho. Yung paglilingkod sa Diyos-Diyosan ay pag-ibig sa Diyos-Diyosan. God is a God of jealous. Yung Diyos ay Diyos na mapanibukuin. That's why serving the idol can be Christian before God.
Kaya ang paglilingkod sa Diyos-Diyosan ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay katumbas ng pagtataksil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ito ang kasalanang kinamumuhian niya. Kinamumuhian niya. God dislike, right? Ayaw ito ng Diyos. Pag-isipan natin ano ang mga dahilan kung bakit sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Una, ang tiwaling kalikasan ng tao ay mas nagtitiwala at sumasamba sa mga nakikita kaysa sa Diyos na hindi nakikita. Naintindihan niyo po? We cannot see God, right? Hindi natin nakikita ang Diyos. But man's nature want to see, right? Pero natural sa tao na gusto niyang makita. Man's simple nature want to serve the things that can see. Natural sa tao, likas sa tao na sasambahin niya yung mga bagay na nakikita. The things that we can see, want to serve. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, dapat paglingkuran. That's why many people make idol days of idol. Kaya naman maraming tao yung gumagawa ng Diyos-Diyosan at naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Romans chapter 1, 21. Romans chapter 1, 21 hanggang 25. Romans chapter 1, 21 hanggang 25. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang, kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan, upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Right? It says about man's corrupted heart, right? Sinasabi po dito yung masamang puso ng tao, Man's simple nature. yung likas sa pagkakasala ng tao. That's why they make idol, they serve idol. Kaya naman gumawa sila ng Diyos-Diyosan at naglingkod sa Diyos-Diyosan. It happened, right, at the time of Moses also. Ito rin po ay nangyari sa panahon ni Moises. Exodus, we buksan mo ang Biblia, Exodus, we check 32. Exodus 32 verse 1. Chapter 32 verse 1. Okay po. 32 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ang bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. This time, right, Moses went to the mountain Sinai to receive the Ten Commandments. Sa oras na ito, si Moises ay umakyat doon sa bundok ng Sinai upang tanggapin yung 10 utos. But his return delayed. Pero naantala yung kanyang pagbabalik. Moses stayed on the mountain 40 days. Si Moises na natili doon sa bundok sa loob ng 40 araw. That's why the people, the Israelite, they wanted to make their God. Kaya naman yung mga Israelita, ninais nilang gumawa ng Diyos. Right? That's why verse 1, right? Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. That's why, right? Aaron, the brother of Moses,
made idol. Kaya naman si Aaron na kapatid ni Moises, gumawa siya ng Diyos. Verse Diyosan. 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila at hinubog ito sa pamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmang guya. At kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Yeah, right? Ginawang isang hinulmang guya. Right? Yeah. At kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos. Yeah. They wanted to see their God through their eyes. Gusto nilang makita ang Diyos sa pamagitan ng kanilang mga mata. Yeah. That's why many people make idol and serve idol. Kaya maraming tao yung gumagawa ng Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang Diyos-Diyosan. At pakikipaglapit sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, it lead to serve the idol. Ito yung pumatnubay sa kanila na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Buksan mo ang Biblia, Numbers 25. Bilang, chapter 25. Verse 1. Verse 1 hanggang 3. Number 25, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab, sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. This time, Israelite committed adultery with the woman of Moab. Sa pagkakataong ito po, yung mga tao ng Israel ay nagkaroon ng pangulunya sa mga tao ng Israel, ng Moab. But it's not alright. Pero hindi po ito yung lahat. Pagkatapos, verse 2, they invite the people to the sacrifice of their God. And the people ate and bowed down to their God. Sa verse 2, inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahantog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Right? They closed, right, with the Gentile woman. Naging malapit sila sa mga hintil na babae. Then the Gentile woman, right, invite them to the place where they serve idol. Pagkatapos, inimbitahan sila ng mga babaeng hintil na pumunta doon sa lugar kung saan nila sinasamba ang mga Diyos-Diyosan. That's why Israelite, they are greatly affected. Kaya naman, yung mga Israelita ay talagang naapektuhan. Even, right, the famous King Solomon, it happened same situation. Maging yung tanyag na haring si Solomon, nangyari yung parehas na bagay. Asawa sa mga tayuhan, right? Buksan mo ang Biblia, Unang Hari, chapter 11. Unang Hari, chapter 11. Unang Hari, chapter 11, verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Unang Hari 11, 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, inilagaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcam na karumaldumal ng mga Amonita. We know, right, Solomon, as a son of David, he was a great king of Israel, right? Nalaman natin na si Solomon bilang anak ni David, siya ay naging dakilang hari ng Israel. At first, he was good. He really obeyed to God. Sa pasimula siya ay mabuti at talagang sumusunod sa Diyos. But later, what happened to him? Pero kalaunan, ano yung nangyari sa kanya? Verse 5, si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcam na karumaldumal lang mga Ammonite. It's strange, right? How great King Solomon
served worship this kind of idol. Ito po ay nakakagulat dahil kung paanong yung tanyag na haring si Solomon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. From where this situation happened? Pero mula saan nanggaling yung sitwasyong ito? Yeah, verse 4 explain, right? Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso ay ibang mga Diyos. Asawa niya. Because he got married with a Gentile woman. Dahil ikinasal siya sa mga babaeng hintil. You know where, right? Solomon had almost 1,000 wives. Alam niyo po, di ba, na si Solomon ay nagkaroon ng halos 1,000 asawa. But most of them were Gentile women. At marami sa kanila ay mga babaeng hintil. Gentile woman was the woman who worship idol, right? Yung mga babaeng hintil ay yung mga babaeng sumasamba sa Diyos-Diyosan. That's why, they turned the heart of Solomon to idol, right? Kaya naman, iniligaw nila yung kanyang puso sa mga Diyos-Diyosan. That's why it happened. Kaya naman ito ay nangyari. So, if you near the one who worship idol, you can be also affected. Kaya kung malapit ka sa isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, ikaw rin ay maapektuhan. Anong dahilan? Worship idol. Ang maling paniniwala na kapag tinalikuran ang mga Diyos-Diyosan ay daranas ng sumpa. 하림바바 사 비블리아 Jeremiah 44, Jeremiah chapter 44, Jeremias 44, 17 and 18, Jeremiah chapter 44, 17 and 18. Pagkatapos ay Isaiah, meron Jeremias. Chapter 44, 17 and 18, basahin po natin ang sabay-sabay. Kundi gagawin namin ang lahat ng bagay na aming ipinangako na magsunog ng insenso sa reyna ng langit at magbukas para sa kanya ng inuming handog, gaya ng aming ginawa namin at ng aming mga magulang, ng aming mga hari at ng aming mga pinuno sa mga bayan ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem, sapagkat noon ay mayroon kaming saganang pagkain at guminhawa kami at hindi nakakita ng kasamaan. Ngunit mula nang aming iwan ang pagsusunog ng insenso sa reyna ng langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, kami ay kinapos sa lahat ng bagay at nalibol ng tabak at ng tagutong. This time, at the time of Jeremiah, right? Also, Israelite, they continuously worship idol, right? Sa panahon din ni Jeremias, yung mga Israelita ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong idol? Anong Diyos-Diyosan? Reyna ng langit. Reyna ng langit. Ano po? Reyna ng langit. Catholic, you know where Catholic? Alam niyo po ba sa Katoliko? Catholic, is the maybe the greatest religion that worship idol, right? Yung mga Katoliko, sila yung malaking relihiyon na sumasamba sa Diyos-Diyosan. What they worship? Ano yung sinasamba nila? Woman. Babae. Maria. Si Maria. Right? The origin. From where Maria the worshiping came. Saan nagmula yung pagsamba kay Maria? Right? Already this time, meron. Sa panahong ito, meron na. Queen of heaven, right? Queen of heaven. Reyna ng langit. Maria. Okay? Anyway, sinabi nila, when they worship the idol before, they were blessed. Sinasabi nila noon na kapag sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan, sila ay pinagpapala. Right? No
ay mayroon kaming saga ng pagkain at guminhawa kami at hindi nakakita ng kasamaan. Blessed, right? Prosper. Sila ay pinagpala at sumagana. No, nothing happened, problem. Walang problemang nangyayari. Ngunit, verse 18, ngunit mula ng aming iwan ang pagsusunog ng insenso sa reyna ng langit at ipagbuhos siya ng aming inuming handog. Kami ay kinapos sa lahat ng bagay. At nalipol ng tabak at ng tagutom. Right? Mahirap. Many problems happen. Maraming problema yung nangyari. After stopping the worship idol, maraming problem happen. Pagtapos nilang tumigil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, maraming problema yung nangyari. That's why, right? They fear. They return worship idol. Kaya naman, natakot sila at bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. May mga taong hindi makaiwan sa Catholic at bumabalik dito. Parehong situation, right? There are some people, they listen to our Bible seminar. May ilang tao na nakapakinig sa aming Bible seminar. They say, oh, I'm saved. Sinabi nila, naligtas ako. Through the Bible seminar, I got saved. Sa pamagitan ng Bible seminar, ako ay naligtas. Masaya ako. Yeah. And then, several times come to church. Pagkatapos, nagpunta sa church ng ilang It beses. looks they live a new Christian life. At mukhang namumuhay sila ng bagong buhay Kristiyano. But when they try to live a new Christian life, some problem happen. Pero nung sinimulan nilang mabuhay sa bagong buhay Kristiyano, may ilang problema ang nangyari. So many affliction come. Minsan, may mga kapighatiang dumarating. But we know, right? Why God allow many affliction to save the Christian? Pero alam natin kung bakit ipinahintulot ng Diyos yung mga kapighatian sa ligtas na Kristiyano. Through the affliction, God trained us. Dahil sa pamagitan ng kapighatian, sinasanay tayo ng Diyos. God want to give a more blessing through the affliction. Nais ng Diyos magbigay ng maraming pagpapala sa pamagitan ng kapighatian. There are a lot of God's will when God allow many affliction to us, right? Napakaraming kalooban ng Diyos kapag ipinahintulot sa atin ng Diyos ang mga But kapighatian. they focus on their problem, affliction. Pero sila nakatuon lang sila sa kanilang problema, sa When I kapighatian. was in Catholic, I was blessed. Nung ako ay nasa Katoliko, ako ay laging pinagpapala. Nothing happened to me. Nothing problem happened. Walang problemang nangyayari. It was good. Mabuti ito. Even I have a good relation with all the people. Nagkaroon din ako mabuting relasyon sa mga tao. But after salvation, why this kind of a situation, difficulty happen? Pero bakit pagtapos ng kaligtasan yung mga kahirapang ito ay nangyayari? Much better. I return to Catholic. Mas mabuti siguro na bumalik na lang ako sa Katoliko. Minsan, nangyari? Tama? Of course, I think if they return to Catholic, there is great possibility their salvation not sure. Kaya iniisip ko na kung sila ay bumalik sa Katoliko, yung kanilang pananampalataya, kaligtasan ay hindi sigurado. If we know real truth, how can it return to false? Kung alam natin, Lie. kung alam natin yung tunay na katotohanan, bakit pa tayo babalik sa kasinungalingan? We can discern what's the Catholic is. Malalaman na natin kung ano ba yung Katoliko. Right? Anyway, because this reason many people continue serve the idol. Dahil sa dahilang ito, maraming tao yung patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, right? In Catholic, right? Most of house have their the statues in the house, right? Karamihan sa mga Katoliko, yung bahay nila merong mga statwa, may ribulto, Halimbawa, Santo, santo. right? May Santo. Because they believe, right? Oh, this Santo keep our family. Dahil iniisip nila na yung santong ito, yung mag-iingat sa aming pamilya. It allow blessing to our family. Ipinapahintulot nito yung pagpapala sa aming That's pamilya. why even right after salvation, we hold on this belief.
Kaya di ba minsan kahit na pagtapos ng kaligtasan, pinangahawakan natin yung kaalamang ito. Don't return again. Huwag ka na ulit bumalik. As we learn today, right? Thessalonian saint, right? When they got saved, they first removed the old idol, right? Gaya ng ating nalaman, yung mga iglesia sa Thessalonica, nung nagkaroon sila ng kaligtasan, iniwan nila yung kanilang Diyos-Diyosan. Yeah. Ano ang Diyos-Diyosan? Ano ang Diyos-Diyosan? Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, mga bagay lamang na gawa ng kamay ng tao. Tama ba? Yeah. Buksan mo ang Biblia, awit 115, 115, awit 115, verse 4, awit 115, verse 4 hanggang 8, verse 4 hanggang 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may bibig, ngunit hindi nagsasalita, may mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig, may mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama, may mga paa, ngunit hindi nakakalakad, at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Right, verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto lamang. Gawa ng mga kamay ng mga tao. Walang silbi. Sila ay may mga bibig ngunit hindi nagsasalita. Ano ba? You have a idol in your house? Ask to them. May Diyos-Diyosan ka sa bahay mo, tanungin mo. May sagot? Sasagot ba? Wala. Right? Yeah. Verse 8, ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila. Gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. So, 이래픈 right? buksan mo ang Biblia, Isaiah 44. Isaiah 44. Isaiah 44, 15 hanggang 17. Isaiah 44, 15 hanggang 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos, iyon ay magiging panggatong para sa tao. Kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpainit sa sarili, siya ay nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon. Ginagawa niya itong larawang inanyuan at lumuluhod sa harapan niyon. Kanyang ginagatong ang kalahati niyon sa apoy at ang kalahati nito ay kinakain niya sa karne. Siya ay nag-iihaw ng iihawin at nasisiyahan. Siya ay nagpapainit din at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan. Aking nakikita ang apoy. At ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanyang itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Usually, right? Make idol by the wood all time. Madalas po, yung mga Diyos-Diyosan ay ginagawa sa pamamagitan ng kahoy. That's why there was the people who makes the idol statues, Kaya naman may mga taong gumagawa ng mga estatwa. right? They use some tool, right, to make some shape, right? Gumagamit sila ng mga kagamitan para makalikha ng imahe. And then, right, there will be remaining wood, right, after making the statues. Pagtapos ng pag-uukit ng statwa, may mga natitirang kahoy. Same wood, but they use this wood for fire to cook, right? Parehong kagamitan pero yung natirang ito ay ginagamit sa But pagluluto. when statues is made, they worship. Pero kapag nagawa na yung statwa, sinasamba nila. Keep my family. Ingatan mo yung pamilya ko. Allow blessing. Pahintulot mo yung pagpapala. Allow good all the health condition, family. Pahintulot mo ko yung magandang kalusugan ng pamilya. Tama? It happened? Nangyayari po ito. Even verse 17, right? Ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan, kanya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalangin inan at nagsasabi,
iligtas mo ako sa ikaw ay aking Diyos. Right? Yeah. How foolish it is, right? Gaano ito kahangal? Tama po ba? Serving the idols, distraction. Yung sa sitwasyon na ito ay sumamba sa Diyos-Diyosan. But you have to know one thing. Pero kailangan mong malaman yung isang bagay. Ang Diablo ay nagnanais na sambahin siya ng mga tao sa pamagitan ng mga Diyos-Diyosan. It's important. Right? We just make some statue and we worship. Gumagawa yung tao ng imahe at sinasamba. But it's not simple problem. Pero hindi ito simpleng problema. Because Diablo Dahil sa Diablo. are there. Dahil nandoon yung Diablo. Behind of idol, Diablo want to be worshipped from man. Sa likod ng imahe, naroon yung Diablo na gustong sambahin ng tao. That's why if you worship Santor, meron Diablo sa likod. Kaya sa tuwing sumasamba ka sa mga santo, merong Diablo sa likod. How can you serve Diablo? Paano natin mapaglilingkuran ng Diablo? Right? Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10, verse 20. Unang Korinto chapter 10, verse 20. Ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi, sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. The Gentile do sacrifice. Yung mga hintil, gumagawa sila ng pag-aalay. Korean culture also meron sacrifice. Yung kultura din sa Korea ay merong pag-aalay. Every year, right? They make a table. Taon-taon, naghahanda sila ng isang lamesa. And they put a lot of food, masarap pagkain. At naglalagay sila ng maraming pagkain. Because many Korean, right? They don't believe in God, right? Dahil maraming Koreano ang hindi naniniwala sa Diyos. But they think their ancestor soul will come. Pero iniisip nila yung mga kaluluwa ng kanilang ninuno ay darating. When they make a table, when they sacrifice. Kapag nag-aalay sila ng maraming pagkain. Then all the family, right? They bow down. At yung mga miyembro ng pamilya ay lumuluhod. Bow down on the table. Yumuyuko sila sa harapan ng lamesa. Because they think their ancestor soul will come there and eat. Dahil niisip nila na yung kaluluwa ng kanilang mga ninuno ay darating at kakain. It's Korean culture. Yan po yung kultura sa Korea. Before I got the salvation, I also every year, two times. Ako rin po, bago magkaroon ng kaligtasan, taon-taon, 2 beses. With my father, my brother. Kasama ng aking ama at mga kapatid. Still, many Korean do. Marami pa rin Koreano yung gumagawa ng ganito. But after salvation, I saw this verse. Pero pagtapos ng kaligtasan, nakita ko yung verse na ito. When we bow down, Satan, demon come there. Sa tuwing kami ay sumasamba, nandoon si Satanas. After then, right? Of course, I cannot do anymore. Siyempre, pagtapos nun, ay hindi ko na ito ginawa. I do not want you to have a fellowship with the demons. Right? Ayaw ko na magkaroon kayo ng pakikisama sa demonyo. Yeah. Worshipping idol, you bow down idol, it's a fellowship with the demon. Yung pagsamba sa demonyo at yung pagyuko sa demonyo, ito yung pagkakaroon ng pakikisama sa demonyo. Will you continue fellowship with the demon after salvation? Pagtapos ng kaligtasan, magpapatuloy ka ba sa pakikisama sa demonyo? Yeah, but especially the Catholic, the Philippine is in the culture of or custom of a Catholic, under the custom of a Catholic. Dahil higit yung mga Pilipino ay nasa ilalim ng kultura ng mga Katoliko. That's why they are very familiar worshiping idol.
Kaya naman pamilyar na pamilyar sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yeah. So, after salvation, we have to forsake idol. Kaya pagtapos ng kaligtasan, dapat nating talikuran ng mga Diyos-Diyosan. Today not enough time. That's why I couldn't mention what's the idol of a saved Christian. Ngayong araw ay hindi sapat yung oras, kaya binanggit ko kung ano yung mga Diyos-Diyosan ng Kristiyano. Because I think after salvation, you don't worship anymore man-made statues, right? Dahil sa tingin ko, pagtapos ng kaligtasan ay hindi na kayo sumasamba sa mga inukit na larawan ng tao. But it's another. Pero hindi po ito yung lahat. There is also idol to save the Christian. Meron din pong Diyos-Diyosan para sa isang ligtas na tao. What is this? We will continue on next week. Kung ano ito ay pag-aaralan natin sa susunod na linggo. It's actually more important to worship, to serve the Lord. Ito rin po ay mahalaga upang maglingkod sa Panginoon. So, see you next week. Kaya magkita po tayo ulit sa sunod na linggo. Okay, malanangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ang mga bagong kaluluwa ay naligtas sa pamagitan ng Bible Seminar ng Cell Group po noong nakarang linggo. Tulungan silang manatili sa loob ng simbahan upang patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya matapos silang maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.